Isang napakalaking airstrike ang isinagawa ng Israel nitong nagdaang araw lamang mga kaibigan. Kumpirmado, umabot sa 70 ang nasawi. Napakaraming mga buildings ang nawasak. Saan ito at ano ang sinabi ng namumuno sa lugar na ito? Inamin din ito mismo ng Israeli forces. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 4, 2025. Magbibigay tayo ng update tungkol sa nangyari ngayon sa Middle East at ayon sa ulat, ito na ang pinakamalaking ginawang pag-atake ng Israel sa taong ito. At kahit na namamayagpag pa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, binabatikos ngayon ng husto si Benjamin Netanyahu dahil ayon sa ulat, umabot sa 70 ang kumpirmadong nasawi sa airstrike ng Israel. Kasalukuyan naman na nasa White House si Benjamin Netanyahu dahil sa invitation ni President Donald Trump. At ang invitation na ito ang kauna-unahang world leader na nakapunta sa White House mula nang maging presidente uli ng Estados Unidos si Donald Trump. Nangangahulugan ito mga kaibigan na talagang napaka-importante ng pakay ni Donald Trump sa Prime Minister ng Israel. At ito na nga mga kaibigan, napag-usapan ng dalawang leader na ito ang Gaza at napag-usapan din ang proyektong gagawin ng Amerika sa Israel. Kasama ring napag-usapan mga kaibigan ang pag-order ng Amerika ng napakaraming Iron Dome sa Israel. At ilang oras mula ngayon mga kaibigan, magkakaroon ng press conference kasama si President Donald Trump at si Benjamin Netanyahu. Ngayon, balikan natin ang pinakabagong airstrike na isinagawa ng Israel. Ito ay isinagawa ng Israel sa West Bank. Kumitil ito ng 70 katao. At dahil dito mga kaibigan, nagsalita agad ang Palestinian President na si Mahmoud Abbas. Kahapon lamang mga kaibigan, February 3 ay nag-viral ang mga pahayag ni Mahmoud Abbas sapagkat inakusahan ni Mahmoud Abbas ang Israel. Tinatawag niya na ang pag-atake ng Israel sa West Bank ay isang ethnic cleansing. Kapag sinabing ethnic cleansing mga kaibigan, ang kahulugan nito ay sapilitang pagpapaalis ng isang race ng tao sa isang bansa o sapilitang pagpapaalis ng isang napakalaking relihiyon sa isang bansa. At ito ang inakusa ni Mahmoud Abbas sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Of course, hindi ito pinaniwalaan ng iba sapagkat ang nagbalita maliban sa Al Arabiya, ibinalita rin ito ng Al Jazeera na medyo pro-Palestinian at pro-Muslim. At katunayan, isa ito sa pinupuri ng Iran sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, napakaraming building sa West Bank na nasa Jenin matapos ang isinagawang airstrike ng Israel. Dagdag pa sa ulat ng Al Jazeera, merong mga elderly ang nasawi sa naturang airstrike. Maraming mga kilay ang nagtaasan sa balitang ito. Bakit? Imposible raw na magsagawa ng airstrike ang Israel sapagat namamayagpag pa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero bakit hindi natin tanungin mismo ang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita ng mga Hudyo, ang The Times of Israel? Ayon sa headlines ng The Times of Israel, Palestinian accuse Israel of ethnic cleansing in West Bank, urge US intervention. Ayan, mismong ang The Times of Israel kinumpirma na inakusahan nga ng Palestinian Authority
ang Israel sa pagsagawa ng ethnic cleansing sa West Bank. Pero questionable mga kaibigan ang sinabing 70 ang kumpirmadong nasawi. Bakit? Magkaiba kasi ang ibinabalita ng The Times of Israel at ng Al Jazeera. Ayon kasi sa ulat ng The Times of Israel, ang 70 ay pinagsama na, hindi ito sa iisang atake lamang ng Israel. Kung baga mga kaibigan, ang nasabing 70 ay hindi nagmula sa isang atake, kundi ito ay pinaghalo-halo na mula sa taong ito. Meron kasing mga pagkakataon na umatake rin ang Israel sa West Bank at target lamang daw nila ang mga terorista na nagtatago sa West Bank. At eto mga kaibigan, ang nagsabi na 70 ang nasawi ay mismong Palestinian Authority Health Ministry. Pero mga kaibigan, ipinaliwanag ng Israel Defense Forces na ang kanilang ginawang airstrike nito lang nagdaang araw ay 50 ang nasawi. At ayon sa ulat mga kaibigan, Palestinian Terror Operatives ang kanilang target. Nako, ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo dito? Pero umamin ang Israel mga kaibigan na merong nadamay sa kanilang airstrike dahil itinatago daw ng terror group ang kanilang sarili sa sibilyan. Dagdag pa ng Israel Defense Forces mga kaibigan na maliban sa airstrike, nakahuli rin sila ng mahigit 100 mga Palestinian wanted at kasalukuyan daw itong ikinulong ng Israel. At maliban pa riyan mga kaibigan, nasabat nila ang 80 explosive device na ginagamit ng militanteng grupo laban sa Israel. At ayon sa mga eksperto mga kaibigan, kapansin-pansin din ang pagsalita ng Palestinian President tungkol sa panawagan nito ng US intervention. Kung baga, ayon sa ilang mga komenter, dinidistract ng Palestinian Authority si Benjamin Netanyahu sa kanyang posibleng sabihin sa second phase ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, sapagkat ilang oras mula ngayon, inaasahan na magsasalita na si Benjamin Netanyahu kung ano ang susunod na gagawin ng Israel at ng Hamas. Nagsalita ang Palestinian Authority at talagang ini-address pa kay President Donald Trump. Ayon sa kanila, kinakailangan na daw ng US administration ng intervention before it's too late. Tinutukoy nito mga kaibigan ang airstrike na isinagawa ng Israel sa West Bank. Pero inamin ito ng Israel mga kaibigan. Ayon nga sa IDF, mahigit 100 ang airstrike na kanilang isinagawa sa West Bank. Gamit pa nga raw nila drones, attack helicopters at fighter jets. Nilinaw pa ng Israel mga kaibigan na hindi lang 70 ang nasawi sa kabuuan ng kanilang operasyon sa West Bank. Ayon sa IDF, umabot ng 858 at karamihan dito ay mga rebelde. Ang iba naman ay nakikipagpalitan ng putukan kaya nasasawi. Ang iba naman mga rioters. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa at pinakabagong kagalawan dito sa Middle East, sa buong mundo, dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!